Ewan ko lang kung rinig dito sa microphone kasi nilagyan ko na siya ng ng air muffs. Sa palibot ko kasi ngayon merong isang puno na ano pang tawag dito sa Tagalog. Sa ilang Hiligaynon kasi sirom-sirom. Yung crickets. Rinig rinig na rinig. Hopefully clear pa din naman yung voice ko, no? Pero at least consider it as your background music na lang. Wala lang, nandito lang kasi ako sa Ayala Mall dito sa Bacolod. Cafe Bubs. Ayan. Masarap yung kape dito eh. Papalipas oras lang ako. Kasi ang traffic dun sa area namin, sa barangay namin. Eh hindi ko ma-park yung sasakyan. Dito na muna ako. Palipas ko muna yung traffic. One activity that we love ng misis ko, especially when we were living in Makati, is to people watch. Every Sunday, as in siguro sunod-sunod na every Sunday ito na nangyari sa amin. Every Sunday, after doing our chores, laundry, fixing the apartment, in the afternoon, we go to Glorieta 5. Sa Glorieta 5 kasi, meron siyang shop ng Bose. May Bose Cafe doon. Yung Bose Cafe nila, kasi in fairness sa Glorieta 5, it's a high ceiling na unit sa ground floor nila. Tapos full glass yung facade wall niya. Masarap tumambay. Katabi yung bintana. Kasi yun, kita mo pa din yung sa labas. At the same time, makikita mo yung mga tao. And we love this activity that we call people watch. Hindi naman siya specific for us, kasi known naman yung people watching, diba? Pero we love that activity. I don't know if ever since high school, parang oo nga, ever since high school. Nakuha kasi namin to sa ginagawa din nila nung sister niya na nagpi-people watch sila. So kami nung magkasama kami sa Makati, kami din, nagpi-people watch din kami. Parang lang, you have that feeling that you just let life go on around you and just watch kung ano yung ginagawa ng ibang tao. May sense of peacefulness sa ganong activity. Ganun din ako ngayon dito sa Bacolod, kasi mag-isa lang ako dito at kasama ko lang yung katrabaho ko. When it comes na break time o kaya naman papahinga, ang one activity that I do is tambay dito sa Ayala, people watch lang. Dito sa Bob's Cafe, people watch lang. Tingnan lang yung mga tao sa palibot. Ayan, nagpaandar na ng ilaw. Di ba? Paandar na ng ilaw. And you could see different types of people here. May mga students, merong mga loners din, gusto lang tumambay sa ilalim ng puno. Merong mahilig sa pusa kasi merong dito stray cat minsan sa Ayala Mall. Dito sa terrace niya. Terrace ba tawag dito? Basta sa open area niya, minsan may mga stray cats dito. May mga cat cat lovers na pinipet yung mga cats na yun. Minsan yun, may mga business deals na nangyayari. Minsan naman, may mga families na gusto lang na magkasama sila ng family din nila. Meron din naman minsan na nagde-date. Yun. Although hindi ko naman hindi naman yung people watching na ginagawa ko naman, hindi naman yung tipong titignan mo lang talaga yung ginagawa ng certain group or ng certain na mga tao. Alam mo lang na nandyan sila, hinahayaan mo lang sila kung ano yung ginagawa nila. Pero you just love that life is going on around you. Parang ganon. Alam mo yung feeling na nasa pelikula ka, pero yung screen mo is buong peripheral mo. Ganon yung people watching. Ang unlike sa movie kasi, sa movie you have to focus on the story. Dito naman, you let the story just go by. Ganon. Yeah, that is people watching for you. Let me talk about Ayala Mall. This Ayala Mall. Or rather, Ayala Malls in general na lang. In my experience, I've been to ilang Ayala Malls na ba? Count natin na itong Ayala Mall sa Capitol Commons dito sa Bacolod. Ayala Mall sa Cebu.
Napuntahan ko din kasi doon ako nag-review nag-board exam. Ayala Mall sa Glorieta. Kung ika-count mo ba yung Glorieta, from Glorieta 1 to 4, iba-ibang mall din ba yon? Sabihin na lang natin buong Glorieta. Is Greenbelt part of Ayala? Parang no. So Greenbelt, sama natin. Greenbelt. Ano pa ba? Yung Ayala Mall by the Sea. By the Sea ba? By Ayala Mall Manila Bay. Ganun na lang. Yung sa Parañaque. Before kasi na mag-open ito, nagtatrabaho din ako sa Parañaque. We were doing one of the BPO buildings sa along Soler. So, nung pabukas yung yung Ayala Mall na yon, nadadaanan ko siya. Ang ang saklap lang dun sa Ayala Mall na yon, parang at that time walang PUV papunta doon. So, either magta-taxi ka, mag-grab ka para makapunta doon. Isa lang 'yun sa sa limitations niya. I don't know ngayon. Hindi na ako nakabalik doon since pandemic. Kasi alam ko nag-open 'yun 2019 ba or 2020. Kasi during pandemic nakakapunta na ako doon, 2020 'yun. So I think 2019. Dati kasi sa Makati ako nag-i-stay, yung trabaho ko sa Parañaque. Binabike ko lang. So lagi kong nadadaanan yung Ayala Mall na 'yon. So yeah, malapad din yung Ayala Mall na yun. Ano pa ba? Ayala Mall sa Fairview? May Ayala Mall ba sa Fairview? Parang meron. Parang nadaanan ko lang pero hindi ako nakapasok ata. Yeah, yun yung mga Ayala Mall. Now, Trinoma pa pala, no? Ayala Mall din yung Trinoma. Now, ang one bad thing or one bad experience, hindi ko ba masasabi bang bad? Sige, na lang, unusual. One unusual thing about Ayala Malls, except for this Ayala Malls, specifically this Ayala Mall, yung sa Bacolod. Lahat ng Ayala Mall na napuntahan ko, lahat puro parang maze. Hindi siya consistent yung layout ng mall. Gets nyo? Kung i-compare natin sa SM, yung SM kasi ginawa siya na parang malaking hallway, 'di ba? Parang ganoon yung concept niya. While Ayala Mall naman, parang maze. Literal na maze. Reklamo ko nga dati nung nasa Cebu ako. Parang hindi ko kayang i-memorize yung buong Ayala Mall ng Cebu. Kasi parang maze nga siya. Nakakatawa lang. Pero syempre siguro sa sige-sige mo na na punta doon, mamememorize mo naman. Yung Trinoma, yung Glorieta nga na-memorize ko na Yun pa kaya, diba? So, wala lang, share ko lang. Thoughts of it. Yung ito kasing Ayala Mall sa Bacolod. Maliit lang siya. Although, siguro no choice naman yung Ayala team dito. Kasi maliit lang din talaga yung lote. Pero madali lang i-memorize. Lang siya, ang simple lang yung layout niya. So yeah. Yun lang. Yun lang siguro yung video. Cut ko na dito. Kape muna tayo. So ito yung video natin. Wala lang ako masabi. Follow na lang. Follow lang sa channel natin dito sa Tito Chal. Ako yung tito nyo. Meron din akong TikTok. Follow nyo na lang yung TikTok ko din. Doon din ka ako mag-upload ng mga short form videos. At the same time, pagka nag-okay, ipaparallel ko siya sa shorts, YouTube shorts. Yeah. Kailangan kasi marami tayong content na gagawin just to hit the first 3 months na monetization. If kaya. Hopefully, kaya. So, thank you guys for following. Ngayon, nasa 10 subscribers. From last I checked, naka 10 subscribers ako. So, malayo pa. Need to reach about 1,000 subscribers para ma-monetize. Tama ba? Around 1,000. Kaya naman. Nagawa ko yun sa isang channel, sa isang YouTube channel ko. Ginawa ko doon, ginamit ko lang yung YouTube Shorts. Kaya yun. Tiwala lang. So yeah. This is Tito Chal. Tito Chal. Good night.